Beautiful left hand. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Sa pagbubukas ng taong 2022 ay dumayo ang ating kababayan doon sa Dubai. Sa panahong ito nga rin mga bay ay nagka-hand injury si Mel Fajardo at hindi nga niya magamit ng husto ang kanyang kanang kamao. Ganun pa man ay chill-chill lang ang ating bata at ito nga ang ginawa ng Batang Mindanao sa kalaban. Isang napakalaking hamon para sa ating kababayan ang mangibang bansa at labanan ang isang undefeated champion, sapagkat dito'y iisipin ng karamihan na pataba lang tayo sa record ng kanilang pambato. Ito nga ang nangyari nang pumunta sa Dubai ang ating batang pambato at nakalaban niya ang undefeated champion ng Argentina. Sa labang naganap noong Marso 26, taong 2022, lumaban ang batang taga-Agusan del Sur na si Mel Fajardo o aka Silent Assassin. Bit-bit ng Pinoy ang kartadang 7 wins with 6 knockout na may 1 talo at 2 tabla. Makakalaban ng Pinoy ang El Avion ng Argentina na si Agustin Gauto. Ito ay may malinis na kartadang 17 wins with 12 knockouts. Kilala si Gauto na may mabigat na kamao, kaya kung padalos-dalos ka sa kanya ay siguradong mayroon kang paglalagyan. Sa talino ng batang ito ay hindi nakapagtataka na may hawak itong 4 na championship belt: ang South American Fly Title, WBO Latino Light Fly Title, IBF Youth Light Fly Title at WBO International Light Fly Title. Bukod pa riyan mga bay ay sa huling 4 na laban ni Gauto ay tinapos niya ang mga kalaban sa loob lang ng 2 rounds. I want a clean fight. Listen to my orders. Check gloves and good luck. Umpisa na ng round 1 mga bay at mukhang seryoso itong kalaban ni Fajardo. Una itong nakatama ng left jab na sinunda naman ni Fajardo ng left hook. Nag-apoy agad itong Argentinian at pinatikim sa Pinoy ang malutong na kombinasyon. Dito na nga rin napukaw ang Silent Assassin at inumpisahang taraka ng suntok ang bodega ng kalaban. Left hook there, did as well with the second attack. Sa oras na ito ay nalula ang Argentinian sa lakas ng left hook ni Fajardo, pero hindi nagpalupig ang kampiyon at nagbalik din ang suntok na kayang patumbahin ang kambing. Hanggang sa napag-iwanan ng kalaban ang kanyang depensa. Bagsak ito sa lona. Dito ay unang dinanas ng Argentinian champion ang pakiramdam ng mapabagsak sa minaliit nilang kalaban. Sa pangalawang round ay hindi na nagpatumpik-tumpik si Fajardo. Parang pakpak ng ibon ang left hook nito sa pagwasiwas ng suntok sa kalaban. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Good fight back there from Gauto. Good left hook. Gauto hit by left hand and he's trading here, which could be a problem. Good upper body moving from him. He shifts another left hand. Big left hand again. Malinaw na knockdown ang nangyari mga bay dahil sumayad sa lona ang gloves ng kalaban. Pero pinili ng referee na hindi bilangan sa kadahilanang siya lang ang nakakaalam. Sa pangalawang pagkakataong mga bay ay tumihaya muli ang kalaban mula sa left hook ni Fajardo. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? The referee's giving him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the dodge which he missed, and then he
was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. Leading in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. It goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner looking over. Habang nagbibilang ang referee, sinisanyasan na nito ang kampo ni Gauto na hindi na maganda ang kondisyon ng kanilang alaga. At sa pagbalik ng laban ay umaabot lang sa 3 left hook ni Fajardo ay itinigil na ng referee ang laban. Ito na nga rin ang pinakamalaking panalo ng batang taga-Agusan del Sur. Wala mang nakatayang na titulo sa labang ito ay tiyak napakalaking parangal ito sa Pinoy nang pataubin niya ang 2-division champion ng Argentina. Declare your winner by TKO. Sa pag-uwi ni Mel Fajardo sa Pilipinas ay nagkaroon ito ng tune-up fight makaraan ang 3 buwan. Noong July 30, 2022, isang laban ang inorganisa sa SM City San Lazaro, Manila at dito'y makakalaban ni Fajardo ang kapwa Pinoy na si Richard Claveras. Ito ay tubong Negros Occidental at may kartadang 19 wins with 16 knockouts na may 9 na talo at 2 tabla. Hindi na umabot sa 1 minuto ang labang ito mga bay, at kung paano tinapos ni Fajardo ang laban ay maaalala ko kung paano tinapos ni Nui si Dasmariñas mula sa isang lever shot. Grabe ang pamimilipit sa sakit ni Claveras at hindi na nga ito nakatayo sa kanyang pagbagsak. Seconds to round number 1 for your winner by knockout, Mel Fajardo. Pagkatapos ng laban mga bay, ay parang artista kung pagkaguluhan si Fajardo. Iba naman kasi ang talent ng batang ito at mga pinataob niyang kalaban na hindi rin basta-basta. Bago magtapos ang taong 2022, noong December 28, 2022, ay naimbitahan si Mel Fajardo doon sa Thailand, kung saan ay nakalaban nga niya ang Thai fighter na si Sarawat Jamchong at nakataya nga sa bakbakang ito mga bay ang bakanting belt ng Asian Boxing Federation Fly title. At sa pagdayo nga ng Silent Assassin sa Thailand ay gumawa nga ito ng hindi inaasahang record sa mundo ng boxing. Dito mga bay ay isang jab lang ang ipinatama ni Mel Fajardo at bumagsak nga ang Thai fighter sa loob lang ng 10 segundo. Marami nga ang nagsasabi mga bay na 7 seconds knockout ang nagawa ni Fajardo kung pagbabasihan ang oras na nasa video. Subalit hindi nga naman ito ang official time mga bay at mag-uumpisa dapat ang oras pagkatunog mismo ng bell. Ganon pa man mga bay ay na-state of shock ang Thailand dahil sa ginawa ng Silent Assassin, at dito nga mga bay ay nasungkit ni Mel Fajardo ang bakanting belt ng Asian Boxing Federation Fly title. Sa sumunod na taon ay umakyat na ng timbang si Mel Fajardo sa light flyweight division, kung saan ay nakalaban nga niya si John Paul Gabonillas noong Agosto 15 taong 2023. Nakasalalay nga agad sa bakbakang ito mga bay ang bakanting belt ng Oriental and Pacific Boxing Federation light fly title. Underdog, patingnan natin the power of Fajardo or the speed of Gabonillas. At dito nga muli mga bay, wala pa sa 10 segundo ay bumagsak ang angas ng sibo na si John Paul Gabonillas. Nakatayo pa man ito sa bilang ng referee at ipinagpatuloy pa ang bakbakan. Sa puntong ito mga bay ay nabalot na ng tensyon at puno ng pangamba ang taga Cebu sapagkat wala pa nga sa ulirat si Gabonillas mula nang ito ay bumagsak sa luna. Sa nakalipas na 40 segundos dito sa round 1 ay muling bumagsak si Gabonillas.
At bago nga mag-1 minuto ay parang tinumbang saging ang kalaban ni Fajardo. Sa pagtayo nga ni Gabonillas mga bay ay parang wala ito sa sarili at hindi alam kung ano ang nangyari. Mula sa first round technical knockout na nakuha ni Mel Fajardo kontra sa angas ng Cebu na si JP Gabonillas ay naging batang boxing sensation na ang tubong Agusan del Sur na tinaguri ang Silent Assassin, kung saan ang record ni Mel Fajardo sa ngayon ay umakyat na sa 11 wins with 10 knockouts na may 1 talo at 2 tabla. At sa darating na Abril 13 mga bay ay lilipad patungong Osaka, Japan si Mel Fajardo para harapin ang number 1 Thai boxer sa light flyweight division na si Tanong Saksemseri. At may nagbabagang kartada nga ito mga bay na 32 wins with 30 knockouts at 1 talo. May mga nagsasabing easy fight lang daw ito para kay Mel Fajardo, pero hindi natin maaring maliitin itong Thai fighter sapagkat 8 beses na nga itong pabalik-balik na lumalaban sa Japan at bihasa na ito sa klima ng lugar at sa pressure na maaring idulot ng mga Japanese audience. Sa kabilang banda naman ay ito ang debut fight ng ating kababayan at makapak sa lupain ng mga Hapon. Tapos na nga rin ang kanilang weigh-in at handa na silang dalawa sa bakbakan at pareho nga nilang nakuha ang catch limit na 48.5 at 48.6 kilograms. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.